Sa ICU ang isang 21 anyos na researcher sa Ontario matapos ang rare infection na nakuha umano sa trabaho. Pasintabi po sa mga imaheng makikita ninyo. May report si Teresa Redula. I don't question God. I always tell him, if there's something that we need to learn on this journey, please help us understand. Dismayado ang pamilya Novelia Talusan matapos mauwi sa ICU ang 21-year-old researcher na si Lyle Talusan nang magkasakit na blastomycosis na nakuha umano sa trabaho sa isang parke sa Northwestern Ontario. Babala po sa ilang viewers sa mga litratong mapapanood. Minsan pag nakikita mo siya na nahihirapan, nag-a-alarm yung mga machine. Right now he's got 14 medicines, I believe. Lahat nakapasok sa katawan niya. Parang gusto mo, akin na lang yan, anak. Ako na lang, sinabi ko yun sa kanya, ako na lang, anak. Ayon sa ina, hindi raw maipagkakaila ang hilig ni Talusan sa kapaligiran. Madalas mag-camping ang buong pamilya, na feature pa nga sa advertisement ng Parks Canada. Naging marine and freshwater biologist si Talusan at research team lead siya sa isang foundation hanggang nakaranas ng kakaibang sintomas. I was in Wasaga family gathering and then he called me, I'm not feeling well. I'm going to emerge. Pagdating ng 8 days, talagang wala na yung anak ko. Ano na siya talagang, hindi na siya nakakahinga. She was being treated for pneumonia. It's showing, sabi nila, it's only showing the left lungs pneumonia. After 5 days, they realized it was actually blastomycosis. Ang blastomycosis ay isang rare fungal infection na kadalasan nakukuha kapag na-inhale ang spores ng fungi. Nakaraniwan ding nasa moist soil o lupa sa wooden areas. Lumapit ang magulang ni Lyle sa The Quetico Foundation para ipaalam ang kalagayan ng kanilang anak. He said, oh, you're not sure about that? It can be genetics. Hey, it's fungal infection. Fungal infection is not genetic. You got it from inhaling spores. Sa isang pahayag ng The Quetico Foundation, sineseryoso nila ang kalusugan, kaligtasan at privacy ng kanilang mga empleyado. Pero hindi raw sila pwedeng magsalita sa private matters ng kanilang tao. Ilang ulit ding nakipag-ugnayan ng Omni News sa Ontario Parks. Pero walang inilaang pahayag hanggang broadcast deadline. Have you done anything about it? Are you warning people about it? Are you actually doing, oh, this path has it, this path has it? No, you let these kids go there and do their work as a biologist, as a student, you know? So that's really sad. Ano po yung naging epekto nito sa pamilya niyo po ngayon? It's very devastating. It's hard. And I don't know how my 2 children are coping. We left them there all the time, in the house, in Barrie. But you don't know what they're feeling inside. They could be dying inside and we don't even know. Because our focus is in our son, with Lyle. You know, I want to help them. I'm there for them. But their kuya is here. You know, so, ang hirap ng journey na to. Ang hirap. Gawin ko lalabas ako dyan, sisigaw ako pag walang tao, para maging malakas ako sa pamilya ko. Yung ganon. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam kung anong nangyayari. Hindi nila alam na hindi lang isang buhay yun eh. Marami yun eh. Hindi na bago ang sakit na blastomycosis sa Northwestern Ontario. Sa isang advisory sa healthcare providers nitong Pebrero, pinaalalang endemic o katutubo sa Kenora area ang sakit at may ilang kaso ang naitatala kada taon. Isang buwan na ngayon sa Toronto General Hospital si Talusan mula ng i-airlift galing Thunder Bay, Ontario. I am hopeful. We are hopeful all the time. I am asking my prayer warriors, our prayer warriors, na sana wag po kayong huminto na ipanalangin yung anak ko. Nung una, di ba marami siyang tubo sa mukha niya. He was very upset with that. Ikinwento ng ina ang kanilang karanasan para maging maingat ang iba at magsilbing babala sakaling maengganyong magikot sa mga parks sa Canada. Teresa Redula, Omni News, Toronto.